Ang posibleng pinakamalaking digmaan sa mundo? Isipin mo ito sandali. Dalawang pinakamalalakas na bansa sa mundo, China at Russia, nagsanib puwersa. At ang kalaban nila, ang Estados Unidos ng Amerika. Kung mangyari ito, hindi lamang ito simpleng digmaan. Maaari itong maging pinakamalaking conflict sa kasaysayan ng sangkatauhan. Isang digmaan na maaaring magbago ng balanse ng kapangyarihan sa buong mundo. Ngunit ang tanong ng marami ay ito, kung magsanib ang China at Russia laban sa USA, may laban ba sila? Para maintindihan natin ito, kailangan nating tingnan ang apat na mahalagang bagay: lakas ng militar, ekonomiya, mga alyansa ng bansa, at ang pinakadelikado sa lahat, nuclear weapons. Simulan natin sa pinakamahalagang aspeto ng kapangyarihan ng isang bansa, ang military power. Sa kasalukuyan, ang Estados Unidos ang kinikilala bilang pinakamalakas na military power sa mundo. Taon-taon, gumagastos ang Amerika ng humigit kumulang $800 bilyong sa defense budget. Ito ay mas malaki kaysa sa pinagsamang military spending ng maraming bansa. Ang Amerika ay may higit 750 military bases sa iba't ibang bahagi ng mundo, mahigit 1.3 milyong aktibong sundalo at isang napakalakas na Navy fleet. Isa sa pinakamalaking kalamangan ng Amerika ay ang kanilang aircraft carriers. Ang aircraft carrier ay parang lumilipad na base militar sa dagat. May kakayahan itong magdala ng 12 dosenang fighter jets, missiles, at libu-libong sundalo. At alam mo ba, ang Estados Unidos ay may 11 aircraft carriers, samantalang karamihan ng ibang bansa ay 1 o 2 lamang. Bukod dito, nangunguna rin ang Amerika sa mga modernong armas tulad ng stealth fighter jets, advanced drones, satellite warfare, artificial intelligence sa military. Sa madaling salita, ang USA ay may kakayahang maglunsad ng operasyon kahit sa ang bahagi ng mundo. Ngunit sa nakaraang 2 dekada, may isang bansa na mabilis na humahabol sa kapangyarihan ng Amerika. Ito ay ang China. Ang China ang may pinakamalaking hukbo sa buong mundo. May higit sa 2 milyong aktibong sundalo ang People's Liberation Army. Ngunit hindi lamang sa dami ng sundalo nagiging malakas ang China. Sa mga nakaraang taon, napakalaki ng kanilang ginastos sa modernisasyon ng kanilang military. Nagdevelop sila ng advanced missile systems, hypersonic weapons, modern fighter jets, at lumalaking Navy fleet. Sa katunayan, ang China ngayon ang may pinakamalaking Navy sa mundo sa bilang ng mga barko. Malaki rin ang focus ng China sa South China Sea at Taiwan region. Ito ang mga lugar na itinuturing nilang kritikal sa kanilang national security. Kung may digmaan sa Asia-Pacific region, ang China ay may malaking geographic advantage. Ang Russia naman ay kilala sa kanilang matinding firepower. Bagamat mas maliit ang ekonomiya ng Russia kumpara sa China at USA, ang kanilang military technology ay nananatiling napakadelikado. Ang Russia ay may libu-libong tanks, advanced air defense systems, malalakas na missile technology, ngunit ang pinakakinatatakutang sandata ng Russia ay ang kanilang nuclear weapons. Sa katunayan, ang Russia ang may pinakamaraming nuclear warhead sa mundo. Ito ang dahilan kung bakit kahit ang pinakamakapangyarihang bansa ay hindi basta-basta makikipagdigma sa Russia. Kapag pinag-usapan ang digmaan sa pagitan ng mga superpower, hindi maaaring hindi banggitin ang nuclear weapons. Ang mga nuclear bomb ay kayang pumatay ng milyon-milyong tao sa loob lamang ng ilang minuto. Narito ang tinatayang nuclear arsenal ng mga bansa. Russia, humigit kumulang 6,000 warheads USA, mahigit 5,000 warheads China, mahigit 500 warheads
ngunit mabilis na nadadagdagan. Kung sakaling gamitin ang mga armas na ito sa isang digmaan, maaaring mangyari ang tinatawag na mutually assured destruction. Ibig sabihin, kahit sino ang unang umatake, may kakayahan ang kabilang panig na gumanti. At kapag nangyari iyon, maaaring parehong mawala ang dalawang bansa. At hindi lamang iyon, ang buong mundo ay maaaring madamay. Sa modernong panahon, hindi lamang armas ang sukatan ng kapangyarihan. Ang ekonomiya ng isang bansa ay napakahalaga sa kakayahan nitong magpatuloy sa digmaan. Narito ang laki ng ekonomiya ng mga bansa. USA, humigit kumulang 26 na trilyong dolyar China, mahigit 18 trilyong dolyar Russia, halos 2 trilyong dolyar. Kung pagsasamahin ng China at Russia, malaki pa rin ang agwat kumpara sa ekonomiya ng Estados Unidos. Ngunit ang China ay mabilis na lumalakas sa global trade. Maraming bansa ang umaasa sa China para sa manufacturing supply chains, electronics at raw materials. Ito ang dahilan kung bakit napakalakas ng economic influence ng China sa mundo. Isa sa pinakamalaking advantage ng Estados Unidos ay ang kanilang mga kaalyado. Kapag nagkaroon ng digmaan, malaki ang posibilidad na hindi lamang USA ang lalaban. Kakampi nila ang mga bansang tulad ng Japan, South Korea, Australia, Canada, United Kingdom, France, Germany. At karamihan sa mga bansang ito ay bahagi ng NATO alliance. Ang NATO ay isang military alliance na nagsasabing kapag inatake ang isang miyembro, lahat ng miyembro ay tutulong sa depensa. Ibig sabihin, kung magkaroon ng global war, maaaring maraming bansa ang sumama sa panig ng Amerika. Sa kabilang banda, may ilang bansa na maaaring sumuporta sa China at Russia. Halimbawa, North Korea, Iran, ilang bansa sa Central Asia. Ngunit kung pagbabasehan ang bilang ng mga kaalyado, mas marami pa rin ang nasa panig ng Estados Unidos. Sa modernong panahon, ang digmaan ay hindi na lamang baril, tangke at bomba. Malaki na ang papel ng cyber warfare, satellite systems, artificial intelligence, electronic warfare. Halimbawa, ang isang cyber attack ay maaaring magpatigil sa power grid ng isang bansa, communication systems, financial systems. Isipin mo kung isang araw biglang mawalan ng internet, kuryente at communication ng isang bansa. Maaaring magsimula ang kaguluhan kahit walang isang bala na pinaputok. Sa larangang ito, ang USA at China ay parehong malakas. At ito ang dahilan kung bakit ang susunod na digmaan ay maaaring digital war bago maging tunay na labanan. Kung sakaling mangyari ang tensyon sa pagitan ng China, Russia at USA, may tatlong posibleng mangyari. Regional war. Ito ang pinakaposibleng mangyari. Halimbawa, Taiwan, conflict Ukraine, war, escalation, South China, Sea confrontation. Sa ganitong sitwasyon, limitado lamang ang saklaw ng digmaan. Global war. Kung mas maraming bansa ang makisali, maaaring lumaki ito at maging World War III. Sa ganitong sitwasyon, maraming kontinente ang maaaring maging battlefield. Nuclear war. Ito ang pinakadelikadong senaryo. Kapag may isang bansa na gumamit ng nuclear weapon, maaaring gumanti ang kabilang panig. At kapag nangyari iyon, maaaring magsimula ang chain reaction ng nuclear strikes. Ang resulta, isang sakuna na maaaring hindi pa kailanman naranasan ng mundo. Sa kabila ng lahat ng tensyon sa pagitan ng mga superpower, may isang bagay na malinaw. Ang digmaan sa pagitan ng mga nuclear powers ay napakadelikado. At dahil dito, karamihan sa labanan ng mga bansa ay nangyayari sa ibang paraan. Halimbawa, economic competition, technological race, proxy wars sa ibang bansa. Sa madaling salita, ang mga superpower ay naglalaban ngunit iniiwasan ang direktang digmaan. Dahil alam nilang kapag nangyari iyon,
maaaring walang manalo. Kung magsanib puwersa ang China at Russia laban sa Estados Unidos, masasabi nating may kakayahan silang makipaglaban. Ngunit hindi rin madaling talunin ng Amerika dahil sa kanilang advanced technology, malakas na ekonomiya at napakaraming kaalyado. Sa huli, ang ganitong digmaan ay magiging sakuna, hindi lamang para sa mga bansang sangkot, kundi para sa buong mundo. At ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, ang tunay na labanan ng mga superpower ay hindi nangyayari sa battlefield, kundi sa politics, ekonomiya at impluwensya sa mundo.